Biblia, if my name lifted up, I will draw all men unto me. Kapag itaas po natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa magitan ng mga makalangit ng mga awitin, at sa banal na programang ito, mga minamahal, sa pagdadaos ng mga krusada sa iba't ibang panig, mga minamahal ko ng bansa, ay ating pong itinataas ang kabanal-banalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Every time nating itinataas ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos po ang humihipo at siya po ay nag-aakay ng maraming mga tao sa kanyang banal na paanan. At sa ating pong pagpapatuloy, minamahal, tayo po muna dumako sa maikling pananalangin upang sa ating pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, ang Diyos ang magbukas ng ating puso, ang Diyos ang magbukas ng ating pangunawa, at tubos nating maunawaan ang kanyang dakila at banal na kalooban. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silaw ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Panginoon, sa iyong pangalan kami umaasa. Sa iyong pangalan kami nagtitiwala, mahal na Panginoon. Dalangin namin na iyong gabay at patnubay. Buksan mo kami puso't pangunawa. Maunawa namin na iyong kalooban. Magyabang lingkod na sagana ang akin, wala pa akong magagawa. Anoint thy words, Lord. Hallelujah. Put thy words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, and lahat ng demonyong hadlang gawa talang ng kaaway is not right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin at luwan natin po ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At bago pong lahat, mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give them all honor and respect. Our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, late-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, and to their beloved children, to whole blessed Almeida family, sa lahat ng mga manugang at mga apo ng ating kagalanggalan na pastor, mapatuloy pong nagiging kabalikat ng ating magulang sa Panginoon upang patuloy pong maasikaso, mga minamahal, ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang banal na gawain ng Diyos ay patuloy pong pinagpapala, patuloy pong lumalawak ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nakakabukas ng iba't ibang mga gawain, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal. Kaya tunay na ang pangangaral ng Ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon, ito po ang isang patunay na sinabi ng Biblia na ipapangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng dako, at ang ating mahal na Panginoon ay darating. Kaya tayo po ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sa gabing ito, minamahal, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesus, na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa, at ang Diyos po ang magbigay sa atin ng karunungan, kaalaman, at pangunahing espiritual upang hindi tayo malinlang, madaya at maligaw ng kaaway, sapagkat napaka-sensitibo po ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kailangan po natin ng dagdag na karunungan at kaalaman upang hindi tayo madaya ng kaaway. And then let's talk about the topic, the true baptism. Ito pong topic na true baptism, mga minamahal, actually, mga minamahal, ang topic natin noong Lunes, mga minamahal, ay true baptism. And then may mga kadugtong pa po yun, mga minamahal, at ipagpasensya po ninyo itong mga nagdaang mga araw na tayo po yung nakapag-replay lang po, mga minamahal, sapagkat masyado po kaming busy ngayon. For the reason, mga minamahal, na this coming October 22, ating upcoming anniversary, minamahal, ay marami po kaming ginagawa, linilinis, inaayos para po sa preparasyon ng ating darating na 28th year church anniversary po, mga minamahal, dito po sa dako ng Tala, mga minamahal, Zamboanga City, ang ating pong outreach ng ating mahal na Panginoon dito po sa dako ng Western Mindanao. At patuloy po kaming nag-aasikaso, mga minamahal, para pagdating ng araw na yon ay mga minamahal, hindi na po kagamigaanong maging abala pa at makapokus po kami sa mga spiritual na mga gawain. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, the true baptism. Ang totoong bautismo, mga minamahal, sapagkat nakakalungkot, maraming tumatanggap ng maling bautismo. Ang bautismo, mga minamahal, ito po ay napakahalaga para po, minamahal ko, sa ating kaligtasan, because baptism is to fulfill the righteousness
Kagaya ng sinabi ng banal na Biblia ng ating mahal na Panginoon ay pumunta kay John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, hindi ikaw ang dapat kong bautismuhan. Dapat ako ay bautismuhan mo. Sapagkat sinabi ni John the Baptist sa kanyang mga disciple na merong darating ng higit pa sa akin, niyang pagtanggal mga minamahal ng kanyang sandalyas ay hindi ako karapat-dapat. Sapagkat ako ay nagbabautismo mga minamahal para po sa pagsisisi. Sapagkat ang bautismo ni John the Baptist is baptism, mga minamahal, po repentance. Ngunit ang baptism in Jesus' name is baptism for the remission of our sin. Kapatawaran na po ng kasalanan. Yung kay John the Baptist, mga minamahal, ay bautismo sa pagsisisi. Ang sabi niya, hindi ako dapat ang mabautismo sa iyo, kundi ikaw ang mabautismo sa akin. Ngunit sabi ng mahal ng Panginoon, ito'y ganapin natin para sa ikasasakdal, mga minamahal, ng katwiran, for the fulfillment of righteousness. So, ibig sabihin, kung ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa magitan ni John the Baptist, ito po ay, mga minamahal, very necessary po sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga mananampalataya, mga minamahal. Ito po ay ikatlong reglamento ng ating kaligtasan. Ang unang-una ay pananampalataya, ang pangalawa ay pagsisisi, ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal. It is very necessary regarding po in our own salvation, sapagkat hindi tayo makakapasok ng langit kung hindi tayo tatanggap ng bautismo sa tubig. Sabi pa nga po ng John chapter 3 verse 5, except a man be born again, he cannot, mga minamahal, see the kingdom of heaven. Be born again in water and be born again in the Spirit. We cannot see or rather enter into the kingdom of heaven. Hindi po tayo makakapasok, mga minamahal ko, sa kaharian ng langit kung hindi tayo tatanggap ng bautismo sa tubig. Ang sabi ng Biblia, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and be born of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sa Tagalog, mga minamahal, ano pong sabi ng Biblia? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig, that is baptism of water, at ng Espiritu, that is baptism of the Holy Spirit, sapagkat ang ikaapat na reglamento ay bautismo sa magitan ng Espiritu Santo, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, sad to say, mga minamahal, importante ang bautismo. Kagaya ng ibang mga churches, kanila pong mga minamahal sinasabi na wala na raw pong mga minamahal, hindi na raw po concern ang bautism para po sa ating kaligtasan. No, mga minamahal, napaka-importante po ng bautismo, mga minamahal, o ng binyag para po sa atin. Ang lumang relihiyon, lumang katuruan, binibinyagan nila, mga minamahal, ay bata, which is, mga minamahal, ang word na baptism, that is the forgiveness, remission, forgiveness of our sin. Ngayon, kung ang 8 months old, 9 months old, or 4 months old ang ating bibinyagan, mga minamahal, hindi po applicable yun doon sa bata. Bakit po? Ang binyag, mga minamahal, ay para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. E anong kasalanan ang patatawarin sa bata? Ang bata na yun, mga minamahal, 4 months old, wag po ninyong sabihin sa akin na mga minamahal, yan ay nakagawa na po ng kasalanan. Dahil kung, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, kapatawaran ng kasalanan, hindi po applicable sa bata. Yan po ay applicable doon sa mga matatanda na nakagawa na ng kasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. Ulitin ko po, ito po ay hindi applicable sa bata sapagkat ang binyag ay para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Then, ang bata ay wala pa po yung kasalanan. So, hindi applicable sa kanya ang binyag sa tubig, mga minamahal. At ang binyag ng relihiyon ay isang napakalaking pagkakamali. The word baptism, it means immersion. It means to dip, ilulubog sa tubig. Hindi po, mga minamahal, babasain lang ang ulo o kaya wiwisik-wisikan lang ng tubig. Mga minamahal, hindi po yan turo ng mahal na Panginoon. Yan po ay doktrina lang ng tao. Sapagkat ang relihiyon, meron po silang tinatawag, mga minamahal, na dogma law. It means man-made doctrine. Kaya nga po magtataka ka, maraming mga activities, mga minamahal, ng Roman Catholic institution na hindi po written in the Bible. Kumbaga, they worship the Lord in their own style. Mga self-styled worship. That is self-styled worship. Pagsamba, mga minamahal, na
sarili nilang estilo. Hindi po nila hinango kung ano ang sinabi ng Biblia. Kaya nga po may Biblia eh. May banal na salita ng Panginoon. The purpose, bakit meron Biblia? Para meron tayong pattern. It means hindi tayo magkakanya-kanya. Hindi tayo gagawa ng sarili nating estilo. Hindi tayo gagawa ng sarili nating paraan sa pagsamba. In terms of worship, in terms of mga minamahal pagsunod sa Biblia, hindi pwedeng tayo pong estilo natin ang masusunod. Meron pong sinabi ang Biblia, sapagat ang Biblia, ito po ay pattern natin. Kagaya nga po ng sinabi ng mga apostoles, kung meron pong anghel na bumaba sa langit, imagine ha, may anghel na bumaba sa langit, at magturo ng maling turo, kakaibang turo sa aming itinuro sa inyo, sapagat ang mga apostles, sila po ang ginamit. They are God's anointed. Ibig sabihin, in-anoint sila ng mahal na Panginoon. They are God's chosen para i-anoint mga minamahal at ipagpatuloy ang gospel ng mahal na Panginoon. Sinong nagtuloy nito? Mula sa mahal na Panginoon, sinong nagdugtong ng turo ng mahal na Panginoon, ang nagtuloy-tuloy ng turo ng mahal na Panginoon, ang mga apostoles. And then, ang hahanapin natin, yung kadugtong ng mga apostoles. Kung tayo po ay mga minamahal, aanib sa isang fellowship, aanib tayo sa isang katuruan, mga minamahal, at magpapailalim tayo sa isang pastor, make it sure na ang kanyang turo ay kadugtong ng turo ng mga apostoles. Sapagkat kung ang turo niya ay taliwas sa itinuturo ng mga apostoles, sabi ng Biblia, curse them, sumpain sila, mga minamahal. Acts Chapter 1 verse, mga minamahal, o basahin po natin ang banal na Biblia, mga minamahal. Ito po ay nakasulat sa Aklat ng Galacia. Ang sabi ng Aklat ng Galacia, mga minamahal, ng mga apostoles, kung mayroong anghel na bumaba galing sa langit at magturo ng iba naming katuruan, curse them, sumpain sila. Kaya nga po, ang hanapin nating turo, ang hanapin nating pastor, yung nagtuturo, minamahal, ng itinuturo ng mga apostoles. As long, mga minamala, ang kanilang teaching, ang kanilang doctrine ay complicated, what is the teaching of the apostles? Curse them. Huwag tayong sumunod sa kanila. Dadalhin tayo nila sa impyerno. Mapapahamak ang ating mga kaluluwa, mga minamahal. Kagaya po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Napakaraming churches, they are baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They don't know, hindi po nila alam, mga minamahal, that is singular form. What is the name of the Father? What is the name of the Son? And what is the name of the Holy Spirit? Nung Monday, itinuro natin, mga minamahal, sinerch natin sa Biblia kung sino ang pangalan ng Ama. Ang pangalan ng Ama ay Jesus. Ang pangalan ng Anak ay Jesus. Ang pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus. That's why the apostles follow what is God's anointed. Mga minamahal, ano po yung turo ng mahal na Panginoon. And then they baptized not in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They baptized in Jesus' name. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po muna natin Aklat ng Gawa. Ang kabanata ay 2, ang talata ay 38 hanggang 30, mga minamahal, 41. Ang talatang mga minamahal 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo? Sapagkat nagtanong ang maraming mga tao, in this very moment, mga minamahal, nag-preach si Apostle Peter, mga minamahal, sabi ng Biblia, after Apostle Peter preached the gospel, they preach in their heart. Kumbaga natusok yung kanilang puso. Sila po yung nasaktan. And then sa verse 37, nagtanong sila, ano ang aming kailangan gawin upang kami ay makasumpong ng kaligtasan? Sumagot si Pedro sa verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Kaninong pangalan? Hindi sinabi ni Apostol Pedro sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, because they discovered that the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit is Jesus. That's why ang sabi ng Apostle Peter, baptize them in the name of Jesus for the remission of your sins, ay kapagpapatawad ng inyong kasalanan, at pagkatapos nito, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay sequence, mga minamahal. Kapag hindi natin nasunod yung tamang sequence, mga minamahal, mayayabag tayo, kumbaga sa kanta, mawawala tayo, mga minamahal, sa tamang tono. Importante yung sequence. Kagaya po ng pagkanta ng choir, as a finest choir, as a youth choir, meron pong sequence ang kanta. May pagkakasunod-sunod. Hindi po pwedeng ang huli ay mauna, hindi po pwede ang gitna maihuli, hindi po pwede ang una mailagay sa huli, o ang huli ay mailagay sa una. Merong sequence. Kagaya ng word ng baptism, meron pong sequence. Mga minamahal, ang sabi po rito,
na ating pinag-aaralan, the baptism of the apostle, it is from God or from men? Mga minamahal, that is question. Mga minamahal, ang bautismo ba ng mga apostoles ay galing ba sa Diyos o galing ba sa tao? That is very big question. Napaka-controversial, mga minamahal ko, ng tanong na ito. Ang sabi rito, mga minamahal, the baptism of the apostle, it is from God or from men. If it is from men, kung ito ay galing daw po sa tao, we accuses that the apostles, mga minamahal, ay mga heresy. What is the word heresy? Yung word heresy, that is religious opinion that is contrary against or opposed to the doctrine of the Catholic Church. In the early church, marami pong pinatay, mga minamahal ko, ang mga pari ng Katoliko sa mga unang panahon. Sila po ay merong tinatawag, mga minamahal ko, ng mga crusaders. Yung mga crusaders na ito po yung mga taong devoted, mga minamahal, sa Catholic institution, sa Roman Catholic institution. Masyado silang attached, masyado silang engaged, masyado silang malapit, mga minamahal. Kaya nga po ang nangyayari, meron pong tinatawag na heresy. Once you are contrary, once you are against, once you are opposing their teaching, the dogma law, that is dogma law, it means man-made doctrine. Kapag marami kang sasabihin against sa kanilang doktrina, you are contrary, you are against, you're opposing their doctrine, ang tawag sa iyo ay heresy. Kaya noon, mga minamahal, ang sabi ng aking nabasa, yumaman po, mga minamahal, ang relihiyon na ito dahil marami pong mga mayayaman noon na kahit hindi po heresy, ay pinapatungan nila ng kasalanang heresy. Mga minamahal, against, contrary, nag-oppose sa turo at relihiyon. Mga minamahal ng Roman Catholic institution, ito'y pinapatay nila, buong pamilya, buong lahi, pinapatay nila para po yung mga kayamanan, mga minamahal, nung mayaman na yon ay maging kanilang pag-aari at maidagdag, mga minamahal, sa kanila pong mga kaban ng yaman. Yumaman masyado, mga minamahal. Ngunit, ito po, mga minamahal, if it is from men, we are accuses that the apostle, mga minamahal, sin of heresy. Anong heresy? Religious opinion that is contrary against or opposed to the doctrine of the Catholic Church. If we answer from God, then we acknowledge that the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit is Jesus. Therefore, we conclude that the true baptism is the baptism of Jesus in Jesus' name. Kung sabihin daw natin na ito ay galing sa Panginoon, mga minamahal, then therefore we acknowledge that the name of Jesus, the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit is Jesus. Kung paniwalaan daw po natin na mga minamahal, ang bautismo ng mga apostoles ay galing sa Panginoon, dahil kung ito ay galing lang sa tao, mga minamahal, sila po ay papatawan ng kasalanang, mga minamahal, paglabag sa relihiyon. Ngunit kung ito'y galing sa Diyos, mga minamahal, therefore we acknowledge ating pong tatanggapin na ang pangalan ng Ama ay Jesus, ang pangalan ng Anak ay si Jesus, ang pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus. Therefore, we conclude that the true baptism is in the name of Jesus. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang totoo, mga minamahal. Dahil ang Biblia po ang nagsasabi. And then, ang sabi po rito ng ating pinag-aaralan, meron pong question uli, mga minamahal, is there any biblical passage written in the Bible that there's any apostle or disciple baptizing or baptized in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, according to Matthew 28:19? Mga minamahal, ang tanong po rito, mga minamahal, meron po bang biblical passage written in the Bible, versikulo, kapitulo, talata, na nakasulat sa banal na Biblia na mayroon pong apostoles or mga disipulo, mga minamahal na nagbautismo o tumanggap ng bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ayon po sa nakasulat, mga minamahal, in Matthew 28:19. Sapagkat ito'y idinidiin ng maraming turo, ito po'y dinidiin ng maraming pastor, ito po'y dinidiin ng maraming mga pananampalataya ng bautismo sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Ito daw po ang tamang bautismo, kanila pong iniikesan. Rinireject po nila ang baptism in Jesus' name, minamahal. Kanila po itong, mga minamahal, pinapabulaanan na ito daw po ay wala sa katotohanan.
Sapagkat ang nagsabi daw po ng Matthew 28:19 ay ang ating mahal na Panginoon. Ang Acts 2:38, mga minamahal, si Apostle Peter, mga minamahal daw po. Sino pong ating paniniwalaan? Mga minamahal, ang mahal na Panginoong Jesus, ang mga apostoles, syempre, ang ating mahal na Panginoon. Amen? And din ang mahal na Panginoon, nag-reveal, sabi ng Biblia, ibibigay ko sa inyo ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santong ibibigay ko sa inyo ang magtuturo sa inyo ng buong katotohanan. Kanino ibinigay ang Holy Spirit? In Acts 2, mga minamahal, verse 1, 2, 3, and 4, in the day of the Pentecost, sino ang unang binuhusan ng banal na Espiritu Santo para ipaunawa ng Panginoon sa kanilang buong katotohanan? Hindi ang pastor mo, hindi ang pastor, mga minamahal, na nagtuturo ng tamang bautismo is Matthew 28:19. Ang binuhusan ng banal na Espiritu to reveal what is the truth na galing sa mahal na Panginoon, walang iba kundi yung mga apostoles. Kaya dahil sila po'y tumanggap ng Holy Spirit, sabi ng mahal na Panginoon, ibibigay ko sa inyo, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu to teach you into the whole truth. Ituro sa inyo ang buong katotohanan. Naunawaan ng mga apostoles ang buong katotohanan na ang pangalan ng Ama ay si Jesus, ang pangalan ng Anak ay si Jesus, ang pangalan ng Espiritu Santo ay si Jesus. That's why they are baptizing not in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, but they are baptizing in the name of Jesus. Kaya wala kang mababasa ni isang apostoles, wala kang mababasa ni isang disipulo na tumanggap ng bautismo sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kahit isang talata, kahit isang bersikulo. Dahil kung meron tayong mababasa, ako mismo iiwanan ko ang gawain ng Jesus Miracle Crusade at magpapabautismo ko sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kung merong isang talata lang, mga minamahal, na nagpapatunay na may tao na tumanggap ng bautismo at binautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero mga minamahal, from Genesis to Revelation, cover to cover, mga minamahal, wala po tayong mababasang tao na nagbautismo o tumanggap ng bautismo sa magitan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. But in the name of Jesus, marami tayong ebidensya, marami tayong prueba, written biblically, mga minamahal, maraming passage sa Biblia, context sa Biblia, bersikulo sa Biblia na nagsasabi na may mga taong nagbautismo at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Yan po'y kaya nating patunayan. Ang sabi rito, mga minamahal, ang sabi rito, if the baptism, but in the name of Jesus, there are 4 biblically written to prove that the baptism in Jesus' name is the true baptism. Meron tayong 4 na talata, mga minamahal. 4 na lang, wag na nating dagdagan dahil haba pang oras natin. Pero at least merong isa. Kasi pagdating po sa huwis, pagdating po sa husgado, ikaw ay magsasampa ng kaso at wala kang hinahawakan ng matibay na ebidensya, hindi ka mananalo sa kaso. Matatalo ka. Kasi mga minamahal, ang nagpapatunay na ikaw ay nagsasabi ng buong katotohanan, ito po'y depende, mga minamahal ko, sa ebidensya at prueba na iyong hinahawakan. Pero kung wala kang ebidensya, kaya nga hindi tayo pwedeng maghusga sa tao mga minamahal, kasi lalong-lalo na kung wala tayong ebidensya. Halimbawa, kwento lang sa'yo, mga minamahal, ng mga chismoso, ng mga tao, sasabihin sa'yo, and then, minamahal, maniniwala ka kaagad, mga minamahal, ay hindi po tama yon. Kailangan meron tayong prueba, ebidensya, anong oras, saang lugar nangyari. Kagaya po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Marami tayong talata at mga bersikulo na kaya nating patunayan na may mga taong tumanggap ng bautismo at nagpabautismo mismo sa pangalan ng mahal na Panginoon. But in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, that is very conflict regarding, mga minamahal, kung anong nakasulat sa Biblia. Dahil ang ebidensya natin, ang prueba natin kung anong nakasulat sa Biblia. Pero kung gagawa-gawa kayo ng ibang turo, ibang aral, mga minamahal, may impyerno lang kayo, mapapahama kayo. At tayo po'y pinagpala under the banner of Jesus Miracle Crusade. Makita ninyo yung grabing pagkilos ng Panginoon, grabing pagbuhos ng kanyang presensya, grabing pagliligtas, grabing pagpapagaling, grabing pag-iingat, prueba, ebidensya, himala, iba't ibang mga kababalaghan na halos hindi ka panipaniwala ay ginagawa ng Panginoon sa ministeryong ito. Bakit? Mga minamahal, naka-align tayo. Tayo po yung kadugtong ng mga apostoles. Kaya po, grabing himala. Tingnan mo sa panahon ng apostles, mga minamahal, bulag nakakakita, pilay nakakalakad, mga patay binubuhay, mga ketong gumagaling. Ito'y nangyayari sa ministry natin dahil tayo ang kadugtong ng mga apostoles. Yan po ang totoo, minamahal. Kaya
Maging thankful po tayo na hindi tayo hinayaan ng Panginoon na maligaw. Kaya nga po, nakakalungkot. Ilan tayong mga brethren na pinagpala ng Panginoon, dito nila nakita ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Nagagawa pa nilang lumipat sa ibang sekta, ibang denominasyon, mga minamahal. And then, salamat na lang sa mahal na Panginoon dahil sa paglipat nila sa ibang dektat, ibang denominasyon, hindi nila maramdaman doon ang pagkilos ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Hinahanap pa rin nila ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil dito sa gawain ito, hindi man nakikita natin ang mahal na Panginoon, ngunit nararamdaman naman po natin ang kanyang matamis na presensya. Ito po ay dahil tayo ang kadugtong ng itinuro ng mga apostoles. Hindi po tayo pwedeng mga minamahal gumawa in our own style sa sarili nating estilo. Ano pong sabi sa verse 39, Acts 2, verse 39? Dugtungan po natin. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, maging ilan man sa tawaging Panginoon nating Diyos sa kanila. And 40, at sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at nangaral sa kanila at sinasabing magsiligtas kayo sa likong daan. At ang sabi ng banal na Biblia in 41, mga minamahal, yaon ngang nagsitanggap sa kanilang salita ay nangagbautismuhan at nagparagdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. Purihin ang mahal na Panginoon. Ilan ang naidagdag na tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon from Acts 2:38 hanggang Acts, mga minamahal, 2 verse 41, ilang libo ang tumanggap, mga minamahal, 3,000 katao ang tumanggap sa tubig sa pangalan ni Jesus. O, isang ebidensya pa lang yun, kontento na kayo, isang ebidensya pa lang. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10, hindi lang 100, 3,000 katao ang tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kayo, naasaan ang ebidensya ninyo kung kayo nananampalataya ng tamang bautismo ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga minamahal, para sa inyo yun ang tamang bautismo at ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay mali. Mga minamahal, pagdating sa Asgado, talo kayo. Wala kayo ni isang ebidensyang talata o bersikulo na kayang i-present sa harap ng judge kung meron bang taong binautismuhan o nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, 3,000 katao ang tumanggap sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Following verse, mga minamahal, Acts chapter 8, verse 12, after verse 16. Datapot nang nagsapaniwala sila kay Felipe. Si Felipe, ito po isang apostoles ng mahal na Panginoon, nangangaral ng ebanghelyo at nagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi rito, datapot nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nagpabautismo ang mga lalaki at mga babae. Anong bautismo ang tinanggap nila? Sa tubig sa pangalan ni Jesus. At si Simon man ay naniniwala rin at nang nabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Felipe at nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himala, ginawa ay napahanga siya. 15. Sa verse 15, mga minamahal, nang babalitaan at nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin sila niya upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. 16. Sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. O hindi lang yan isa, hindi lang yan dalawa. From 3,000, nadagdagan pa ng ilang nabautismuhan, mga minamahal, pangalawang ebidensya ng totoong bautismo ay sa pangalan ng Jesus. Sapagkat sila'y tumanggap sa panahon ni Felipe at ang bautismo na kanilang tinanggap ay hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kundi sa pangalan ni Jesus. Kagaya ng ating dinidiinan, ang pangalan ng Ama ay si Jesus, ang pangalan ng Anak ay si Jesus, ang pangalan ng Espiritu Santo ay si Jesus. That's why they are baptizing in the name of Jesus sa panahon ni Felipe and Acts chapter 8, mga minamahal. Following verse, Acts chapter 10, verse 44 hanggang 48. Ito po ay sa pamamahay ni Cornelius. Si Cornelius ay isang hintil, mga minamahal, sapagkat ang kaligtasan ay binuksan ng Panginoon hindi lamang po para sa mga Hudyo, kundi ito ay naging para na rin po sa mga hintil. Sapagkat noong unang panahon, ang kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. Ngunit sabi ng Biblia, ang mga Hudyo ay kanilang rineject ang kaligtasan.
Hindi po nila tinanggap ang ating mahal na Panginoon. Kanilang rineject ang mahal na Panginoon. At the same time, yung kanyang daladalang ebanghelyo ay kanilang rineject, mga minamahal. Amen? At alam naman po natin na sila rin po ang nagpapako sa krus sa ating mahal na Panginoon kasama ng mga Paraseyo, yung kanilang mga pari, silang nagpapako sa krus sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, dahil sa hindi nila pananampalataya at dahil sa pag-reject nila ng kaligtasan, pinutol sila ng mahal na Panginoon sa orihinal na puno. Sino ang orihinal na puno? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. That is because of their unbelief. Ito po'y dahil sa kanilang hindi paniniwala, mga minamahal, kaya sila kinut off ng ating mahal na Panginoon. Ay nasabi ng Biblia, mga minamahal, magalak kayo sapagkat sa hindi pagtanggap ng mga Israelita sa ebanghelyo ng kaligtasan, kayong mga hintil ay binigyan ng pagkakataon upang ma-attach, maidugtong, mga minamahal, sa orihinal na puno. Kaya naman tayo nagpupurit, nagpapasalamat. Ang tawag po sa atin ay mga spiritual Israelites. We are not fleshly Israelites. Ang mga fleshly Israelites ay yung mga Hudyo, pero kinut off sila ng mahal na Panginoon because of their unbelief. And then because of their unbelief, sila po'y pinutol ng Panginoon. Ikaw na hintil, ulibong ligaw. Mga minamahal, wild olive tree ang tawag po sa atin. Ulibong ligaw. Tayo po ay kinahabagan ng Panginoon. At dahil sa habag ng Diyos, mga minamahal, idinugtong tayo sa orihinal na puno. Kaya sa ngayon, because we are spiritual Israelites, tumatamasa tayo ng biyaya galing sa orihinal na puno. Pero sabi ng Biblia, huwag kang magmayabang, mga minamahal, na ikaw ay nakadugtong ngayon. Instead, pahalagahan mo ang kaligtasan, pahalagahan mo ang biyaya ng Panginoon na ikaw ay nidugtong. Dahil kung hindi mo pahalagahan ang biyayang yan, puputulin ka rin ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sino ka? Kung ang mga orihinal nga na puno ay pinutol ng Panginoon, ikaw pa kaya na ulibong ligaw lang na dahil sa habag ng Diyos ay naidugtong tayo sa puno. Kaya kapag pabayaan mo ang kaligtasan mo, taking for granted ka sa kaligtasan, hindi mo yakapin ng mahigpit, hindi mo pahalagahan ang kaligtasan, mga minamalang orihinal nga na puno ay pinutol. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Ang hindi putulin ng Panginoon. Ang orihinal nga ng mga puno, ang mga Israelita. They are chosen people. Pero sabi ng banal na Biblia, in the end, sila ng mga pinutol ay muling ibabalik ng Panginoon sa pagkadugtong. Ito pong nangyayari sa bansa ng Israel ngayon. Ginigera sila ng Palestine, from Gaza, left and right, mga minamahal na mga rockets, pinapasabog, marami ng casualties, marami ng namatay, marami ng nasugatan. Mga minamahal, itong mga pangyayari ito po'y wake-up call sa Israel. Sapagkat ang Israel ay, the more na nagiging sophisticated ang kanilang armas, the more na nagiging high-tech ang kanilang mga kagamitan, the more, mga minamahal ko, na sila po ay nagiging marurunong, the more na sila po'y lumalayo sa mahal na Panginoon. Kaya ito pong moment na ito, yung nangyayari sa bansa ng Israel, that is wake-up call. Hindi po, mga minamahal, tayo nangangamba. Instead, magalak tayo. Bakit po, mga minamahal? Yan ay malapit na sa katotohanan ng pagdating ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang bansa ng Israel, kapag sila po ay makaranas ng matinding kahirapan, mga minamahal, matinding pasakit, sila po ay magbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. At malay natin, mga minamahal, dumating ang isang araw, mag-request mismo ang bansa ng Israel na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magkaroon ng krusada, mga minamahal, sa kanilang bansa, sapagkat ang krusada na gaganapin ng buong katotohanan at walang iba kundi ang Jesus Miracle Crusade. Kapag ang Jesus Miracle Crusade, tayo po magkrusada sa bansa ng Israel, maniwala kayo, mga minamahal, pag maganap po yan, darating na po ang araw ng pagtunog ng trumpet at lahat tayo kukunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kung ang gera na ito na nangyayari sa bansa ng Israel ay paraan ng mahal na Panginoon to fulfill what is the prophecy, matuwa tayo, magalak tayo. Although na sila po'y dumadanas ng kahirapan, maraming namamatay, pero wala po tayong magagawa. What is written, it is written, and it shall be done. Kung ano ang nakasulat, yan ay nakasulat, at yan po ay totoong magaganap, mga minamahal, sa tamang itinakdang panahon ng mahal na Panginoon. Nabagat sila'y dadanas ng hirap, para po, gano'n naman talaga ang Israel eh. Start from the very beginning, kung babasahin mo ang Genesis to Revelation. Kapag sagana sila, ulan, pagpapala, left and right, nakakalimot sila sa mahal na Panginoon.
Pero pag sila po'y dumadanas ng hirap, naalala nila ang Diyos ni Abraham, naalala nila ang Diyos ni Jacob, naalala nila ang Diyos ni Isaac, mga minamahal. Yan po ay, mga minamahal, reconciliation. Sila po'y nakikipag-reconcile sa mahal na Panginoon sapagkat totoo po yan. Yan po ay matibay na tipan ng mahal na Panginoon na kapag ang lipi ng Israel ay dumanas ng hirap at tumawag sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, if they cry and be humble in the Lord, ang mahal na Panginoon makikinig, mga minamahal, sa kanilang mga panalangin at daing. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, Acts chapter 10 verse 44 and 48, although na si Cornelius ay isang hintil, ngunit mga minamahal, ibinigay sa kanila ng Panginoon ang kaligtasan. Ang sabi ng verse 44, samantalang nagsasalita pa si Pedro ay pumunta na, mga minamahal, kay Cornelius, sapagkat si Cornelius ay nanaginip, mga minamahal, na merong isang apostoles na kailangan nilang papuntahin sa kanilang tahanan, at ito'y si Apostol Pedro, and then tumugon si Apostol Pedro sa panawagan nila Cornelius, sila'y pumunta sa sambahayan ni Cornelius, at ang lahat, mga minamahal, na mga anak, mga kasambahay ni Cornelius, although na sila'y hintil, sila'y tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ng Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig ng salita. At silang sa pagtutuloy na nagsisisampalataya ay nangamanghang lahat at nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat binuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nilang magsalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Pedro, mangyayaring bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang wag mga bautismuhan itong mga nagsisitanggap sa Espiritu Santo na gaya naman natin, at inutusan niya na sila ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus nang magkagayoy kanilang ipinapamanhik sa kanila na matirang may ilang araw. Matira ng ilang araw, ibig sabihin mag-stay sila Apostol Pedro. Anong bautismo ang ibinautismo ni Apostol Pedro? Sa pangalan ni Jesus. Sa buong sambahayan ni Cornelius. So from 3,000, ilan sa panahon ni Felipe, ilan sa panahon ni Cornelius, ay napakarami nang tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kayo ni isa, wala. Diba? Wala kayong ebidensya. So case-to-case basis, pagdating sa husgado, hindi kayo mananalo. Talo kayo. Dahil ang totoong bautismo, hindi naman sa Ama, Anak at Espiritu Santo, kundi sa pangalan naman ni Jesus. Last verse po, mga minamahal, Acts chapter 19, verse 1 up to verse 5. At nangyari na samantalang si Apollos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupang mataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsisampalataya? At sinabi nila sa kanila, hindi man lamang namin naririnig na may ibinibigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung kayo'y kayo binautismuhan? At sinabi nila sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo sa pagsisisi, that is baptism of repentance, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating na hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So napakaraming ebidensya, not only one, not only twice, not only thrice, but many evidence and prove that in the name of Jesus, that is a real baptism, that is true baptism. Mga minamahal. So ito po may mga minamahal, may concern ito regarding sa ating kaligtasan. Yet kung mali ang bautismo mo, totoo sabi ng malang pastor, kayong tumanggap at nananampalataya, mga minamahal, na ang Diyos ay tatlo, tumanggap ng bautismo sa Ama, Anak at Espiritu Santo, wala kayong langit, wala kayong kaligtasan, sapagkat mali ang bautismo na yan. Kaya pinagpanga po tayo, minamahal, sapagkat natuklasan ng ating kagalang-galang na pastor, ng mga nauna na sa kanya, nag-akay sa kanya, na ang totoong bautismo ay sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan po ang totoong bautismo, mga minamahal. Kaya lumalakip yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon.
kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po kami nangangaral lang, mga minamahal, hindi po kami kagaya ng ibang turo na oras ng himala, pero wala namang himala, puro lang oras. Merong pang tinig ng himala, wala namang himala, puro lang tinig. Pero dito, mga minamahal, bubusugin namin kayo sa iba't ibang uri ng himala, sa iba't ibang uring pagpapagaling ng mahal na Panginoon, sa iba't ibang uri ng karamdaman na wala ng kagalingan, tinanggihan na ng mga doktor. Ang iba, mga minamahal ko, ay may mga taning ng buhay, 3 buwan, 2 buwan, mamamatay na. Tumanggap sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung mga taong ito na wala ng pag-asa, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Lumalakip ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang aming turo at aral dito ay nasa buong katotohanan. Iisang Ama, iisang Anak, iisang Espiritu Santo, iisa lang ang Diyos. Mga minamahal, we believe that there's only one God, but in 3 manifestation. As a Father, He is a Creator. As a Son, He is a Redeemer. As a Holy Spirit, He is a Comforter. But there is only one God. Hindi po yun mahirap paniwalaan at hindi po yun mahirap gawin ng Diyos. Sapagkat ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay walang limitasyon. Para sa atin bilang tao, mahirap mga minamahal pakaisipin. Kaya nga po mga minamahal, yung mga taong ito na hindi naniniwala na ang Diyos ay kayang maging Ama, kayang maging Anak, kayang maging Espiritu Santo, pero isa pa rin siyang Diyos. Minamahal, ito po yung mga taong kulang ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon. Huwag nating limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Huwag nating limitahan ang kayang mga minamahal himala na gawin ng Panginoon, mga minamahal, sa buhay natin, sapagkat mga minamahal, He is Almighty God. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Kaya sa atin po, mga minamahal, manatili tayo sa pagtanggap sa mahal na Panginoon, paniniwala na isang Diyos, ngunit siya'y nagpahayag sa 3 kapahayagan. Bilang Ama, siya po ay tagapaglikha. Bilang Anak, siya po ay tagapagligtas. Bilang Banal na Espiritu Santo, siya po ang ating tagapag-aliw. At sa magitan nito, mga minamahal, kapag buong puso nating yakapin ang turong ito, makikita mo ang pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ipapakita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung sino ang nasa buong katotohanan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. True baptism is in the name of Jesus, mga minamahal. Yan po yung nakasulat sa Aklat ng Gawa, ang Kabanatay 2, ang talatay 38, at ang sabi ng banal na Biblia, dyan po mapapatawad ang ating kasalanan. Only in the name of Jesus. Because in the name of Jesus, there is remission of sin. Mga minamahal, mayroong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit sa oras nito, mga minamahal, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon para po sa lahat ng ating minamahal ng mga tagapakinig, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala, mga minamahal, sa inyo. Ang Diyos po ang magbendisyon sa ating lahat, minamahal. Hopefully na sana ang mga turo at aral na aming ibinahagi sa inyo sa programang ito ay magbukas ng inyong puso at kaisipan, at para po sa mga kapatiran natin nandito na sa gawain ng mahal na Panginoon. We are blessed among the blessed, sapagkat ang turo nating tinanggap ay wala pong loophole, mga minamahal. Alam po ninyo yung loophole. Kapag ikaw ay nasa eroplano, nakasakay ka sa eroplano, bigla pong may turbulence, mga minamahal, ibig sabihin niya ng eroplano ay dumaan sa isang lugar na walang hangin sa taas, mga minamahal. Kaya yung gravity, mga minamahal, ay pumapalo doon sa eroplano, kaya nagkakaroon ng konting turbulence, nayayanig yung eroplano. May loophole, may butas, mga minamahal, kagaya ng turo ng Ama, Anak at Espiritu Santo na bautismo. May butas po yan, walang katiyakan po yan. Pero sa pangalan ng Jesus, kagaya ng sinabi sa inyo, maraming ebidensya, mga tao na nagbautismo at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Tanggapin po ninyo ang mahal na Panginoon, amang banal, Diyos na dakila, ngayon at magpakailan pa man. Narito po ako sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso, hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo, umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. O pagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin sa aming mga kababayan na patuloy pong tumatangkilik, sumusubaybay sa gawain ito.
Mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso at pangunawa. Lubos naming tanggapin ka sa aming buhay. Mahal na Panginoon, panampalatayanan na ikaw ay iisang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, na nagpahayag sa tatlong kapahayagan. Bilang Ama, ikaw ang aming tagapaglikha. Bilang Anak, ikaw ang aming tagapagligtas. At bilang Banal na Espiritu Santo, ikaw ang aming tagapag-aliw. Tanggapin ka namin sa buong puso, mahal na Panginoon. Patuloy mong kahabagan ang aming minamahal ng mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong maligtas at masumpungan ng buong katotohanan. Isulat mo nga ng pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin, minamahal ko, para sa inyo. Ilakip na rin po natin yung ating mahal na Panginoon na mahal yung ating prayer request ng ilan sa ating mga kapatiran. Tayo po'y manalangin ng Diyos pong magpala para sa ating pangangailangan. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus. Narito po kami, mahal na Panginoon, dumadalangin sa iyong banal na harapan. Pagkat ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Ano man ang aming kailangan ay kaya mong ibigay sapagkat walang mahirap sa iyo. Mahal na Panginoon, dinadalangin namin maging aming kapatid, beloved sister Michela Bensi Gabito. Mahal na Panginoon, nagpapaback up ng prayer po, mahal na Panginoon, para po sa kanyang pamangkin na si Anne Alegado. Meron pong sakit, mga minamahal na cervical cancer, walang imposible sa iyo. Iunat mo po ang iyong pagpalang kamay, tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan, ano man ang kanilang mga prayer request, mga spoken request, lahat po ng kanilang mga kahilingan na ibigay mo. Lalo tigil sa lahat, kalakasang espiritual na kami maging maningas, matatag, mainit na naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, sa point of contact, ating pong mga minamahal, hawakan ang mga screen ng ating TV o meron tayong cellphone, mga minamahal, mga screen ng ating cellphone, ihawak po natin ang ating mga kamay at tayo po'y manampalataya, mga minamahal, ng kamay ng mahal na pastor o isang nakapaat po sa ating mga ulo at anumang karamdaman, mga minamahal, sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man, it is availeth much, mga minamahal, kapaki-pakinabang ang panalangin ng taong matuwid. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, sa pangunang panalangin ng mga pastor, iunat mo po ang iyong mapagpalang kapag ipatong ito sa ulo ng bawat iya sa amin. At sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, sama-sama naming sinasaway. Anumang karamdaman ay gumaling, mga problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities began, demons of leukemia, cancer, TB, demons of cervical cancer, anumang uri ng cancer, ikaw magpagaling, demonyo ng ubo, sipon, lagnat, anumang demonyo ng karamdaman na nagpapahirap sa aming physical na katawan. Leading prayer for the honorable pastor, cast out right now and by the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala, mga minamahal ko, sa bawat isa sa atin. At patuloy po natin ipinapaabot ang papurit, pagsambat, pagluwalhati, ang pagdadakila at parangal, mga minamahal, ay tanging sa ating mahal na Panginoon. At kaluwalhatian ng Diyos ang makita, hindi po ang aming mga sarili, mga minamahal, ang kapurihan ng mahal na Panginoong maghayag sa inyong puso at sa inyong kaisipan. At para po sa ating tuloy-tuloy na gawain dito po sa dako ng Sunto, Talalumbangan, Zamboanga Outreach, ang ating pong banal na gawain dito ay every Wednesday, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. Every Friday, mga minamahal, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Every Sunday po, this coming Sunday, mga minamahal, ang ating oras ay alas 10 ng umaga. At tayo po'y matatapos, mga minamahal, ay alas 3 na po ng hapon. Next Sunday po, mga minamahal, katapos ng Sunday ito, next Sunday ay atin na pong mga minamahal 28-year church anniversary po dito po sa dako ng Zamboanga. Mga minamahal, ang ating oras ay alas 10, mga minamahal, ng umaga ang ating simula at tayo po ay matapos, minamahal, alas 4 ng hapon. Ito po ay October 22, mga minamahal, 2023 sa taong ito. At tayo po, mga minamahal, ay nagpapaabot ng isang malawakang imbitasyon po, minamahal, para po sa ating mga kababayan, mga nearby outreaches natin, sa dako po ng Malayal, sa dako po ng Ayala, sa dako po ng Ipel, sa dako po ng Imelda, sa dako ng Malanga, sa ating po mga outreach, mga minamahal, this coming October 22, ang ating pong church anniversary ay for the meantime lamang po, wala po tayong gawain, mga minamahal, sa mga designated area po, ating pong mga outreaches, at dito po tayo magkakaisa, magkakatipon-tipon, mga minamahal, sa dakong ito ng Tala
outreach po, mga minamahal, dito po sa dako ng Zamboanga. Kayo po ay paparito, ang Diyos po mag-provide ng inyong panggasolina, ang Diyos ang mag-provide ng inyong sasakyan, at we pray po, mga minamahal, na sa araw na yon ay pagkaluban po tayo ng maaliwalas, maayos na panahon upang maidaos po natin ng maayos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At tayo po dumako muna sa ating pong pananalangin para po sa ating pagtatakip, sa ating closing prayer. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Amang banal, Diyos na dakila, buhay at mapagpala, sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati at nagpapasalamat sa matagumpay naming naidaos. Mahal na Panginoon, aming miracle hour sa gabing ito. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan, na ito'y tumimo sa aming mga puso, may tanim sa aming isip, mahal na Panginoon, na ikaw ay isang Diyos lang na nagpahayag sa tatlong kapahayagan, mahal na Panginoon. Bilang Ama, ikaw ang aming tagapaglikha. Bilang Anak, ikaw ang aming tagapagligtas. At bilang Banal na Espiritu Santo, ikaw ang aming tagapag-aliw. Dalangin namin na iyong gabay at patnubay sa amin, na saan man kami pumaroon, ang iyong biyaya, ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at kahabagan ay maging sagana sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming pagtulog sa gabi, patulugin mo kami na mahimbing. Ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain bago sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mong aming makita. Bless us, O Lord. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang ating buhay na Diyos. Mga minamahal, mula po dito sa studio, ating beloved brother Aljo Dugos. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, brother Jojo Aban, ang nagpapaabot ng papuri, pagluwalhati at pagsamba ay natatanging sa ating mahal na Panginoong Jesus po lang. God bless us all. Amen and amen. Sa